Pasok na sa West Finals ang Dallas, galing yon sa free throws ni PJ Washington na mula naman sa foul ni SGA. So wala na tayong magagawa sa tawagan doon, tapos na yung Game 6. 17 points ang inakyat ng Dallas sa second half. Tulad ng dati, talo pa rin ang Dallas sa turnover points. 27 ang nakuha ng OKC sa kanila, 19 points naman ang nakuha nila mula OKC. Ang main concern ng OKC papasok ng Game 6, kailangan nilang tumira ng mas marami mula sa 3-point area dahil yung Dallas merong post game or merong mga player sila na nasa ilalim ng paint. Si Kyrie 14-0 sa close-out game, 22 points at 4 out of 10 mula sa 3-point area. 10 points ang ginawa ni Kyrie noong third quarter, si Luka naman triple-double, 29 points, 10 rebounds at 10 assists. Monster game naman para sa rookie ng Dallas na si Dereck Lively na meron 12 points at 15 rebounds. Ito ang ikalawang beses na nakapasok ng Dallas sa West Finals na nandun si Luka. Yung dalawang pagpasok ni Luka sa West Finals galing yun sa prediction ni Charles Barkley. Baliktad nga lang, noong 2022 pinili ni Barkley ang Suns na tatalunin yung Dallas. Pero tinalo ni Luka ang Suns sa last 2 games after ng prediction ni Barkley. Nung Game 5 naman, ang pinili ni Barkley, Thunder ang mananalo. Kaso Dallas ang nakakuha nung Game 5. Sabi ni Luka, sana laging piliin ni Barkley yung mga teams na kalaban nila dahil nababaliktad. Binalikan din ni Luka yung mga nagkaroon ng doubt sa kanila, lalo na yung nagbigay ng komento na negative sa Dallas after ng kanilang trade. Saka yung bumoto kay SGA bilang second sa MVP ranking. Ito yung umabot sa conference finals. Nakuha ng Dallas si Daniel Gafford at si PJ Washington. Katulad din ng 2022 na nagkaroon ng trade ng Dallas na inalis nila si Porzingis at nakuha naman yung ibang mga player katulad ni Spencer Dinwiddie. Huwag lang kakabahan ulit si PJ Washington kapag Game 1. Maglagay na ng mousetrap sa dibdib. Yung Game 7 naman ng Nuggets at Minnesota, May 20 PH time. Iniba nila yung date based yun sa ESPN. Kasi nga, Game 7 din sa kabila, Pacers versus Knicks. Huling hirit na para sa TV ratings. Ang Dallas yung team na merong major trade na ginawa nung deadline. Base naman kay Paul Pierce na may tama na minsan tumatama din naman, hindi lalagpas ng conference finals ang Dallas. Particular si Luka na hindi kayang bumuhat ng team. Pero huli kong naalala kay Paul Pierce, binuhat siya papuntang CR. Win-win situation kasi sa NBA kahit sinong pumasok sa West Finals sa kabila. Kapag ang Minnesota, Luka versus Anthony Edwards, best player pa rin yung magtatapat. Hindi pa nakakatapat ng Minnesota ang bagong lineup ng Dallas ngayon. Nung regular season, 3-1 ang Minnesota kontra Dallas. May mga perimeter defender kasi ang Minnesota kontra kay Luka. Kung Nuggets naman ang makakatapat ang Dallas, isang beses lang din nanalo ang Dallas doon. Ito pa yung bagong lineup ng Dallas na full force pa sila. Jokic versus Luka ang magtatapat sa West Finals kung sakaling Nuggets yung pumasok. Dalawang European player na consider na best player sa NBA ngayon. Kaya mas papanoorin pa rin yung West Finals kumpara sa East. Andun kasi yung mga biggest star. Ang nagiging problema ng Nuggets sa Minnesota, yung defense ni McDaniels, Reed at Alexander Walker na merong bumabantay sa mga gwardiya nila. Pero na-adjust naman yun ng Nuggets. Ang naging problema naman ng Minnesota kontra Nuggets, hindi mapigilan ni Tito Rudy si Jokic. Base pa sa stats, mas nag-i-struggle pa si Jokic kapag ang bantay niya ay si Towns. Yung dalawang teams din namamahay sa pass break kaya nagkakaroon ng run, lalo na yung Minnesota na kaya nilang i-zero yung Nuggets. Kaya ibabalik pa rin doon sa turnover points ng Dallas na sa mga nakaraang games nila, doon nagkakaproblema kaya dumidikit yung kalaban na team gaya ng OKC at Clippers. Kailangan nilang ibaba yun dahil ngayon nasa 20 points per game pa rin ang naibibigay nila sa kalaban. Ang good side naman nun, 3-1 ang Dallas sa bago nilang lineup versus Thunder, Minnesota at Nuggets sa regular season. Pero actually 3-0 talaga yon dahil yung Dallas versus Thunder na last game nila, hindi naglaro nun ang 5 main core ng Mavericks, pinahinga nila.